So welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. Ngayon, ang i-feature nating sasakyan nagsimula noong 1940. Ito yung 2024 Jeep Wrangler 4-door Sport. Four-door Sport. So dito sa headlight niya, sobrang iconic kasi kapareho siya dun sa ninuno niya na Jeep na Willys. Pero lahat sila LED. Tapos maganda rin yung sa grill niya dahil mas malalaki yung butas niya, oh. Tapos yung bumper niya is plastic pero matigas naman siya, oh. Tapos yung fog lamp niya is LED na rin. So kung mapapansin nyo, dito sa unahan ng Wrangler Sport na 4-door, meron siyang hook. Sabi ni sir, pwede daw to humila ng isang kotse. Saka ito pa, yung windshield washer niya, nandito siya, oh, nakatago. Tapos double purpose siya. Kasi yung windshield nyo, pwede nyo ibaba up to dito para di magasgas. Pagdating naman dito sa mugs and wheels na itong Jeep Wrangler 4-door Sport, sobrang pogi dahil meron siyang 17 na alloy wheels at meron siyang sukat na 245/75 R17. Tapos naka all-terrain tires na rin siya. So, dito sa side mirror ng Jeep Wrangler na Sport na 4-door, plastic yung side mirror niya pero makapal. Tapos may badging siya dito na trail rated 4x4. Tapos yung badging din ng Jeep Wrangler. So, dito sa Wrangler na 4-door, kung mapapansin nyo, walang cover yung gas tank niya, may lock lang. Unlike sa Rubicon na may takip siya. So pagdating dun sa taillight niya, same sa headlight na iconic. Pareho din sa mga naunang Jeep. Tapos ang maganda rito, LED na rin siya. Tapos yung tires nyo naman dito, walang cover, yung spare tire. Tapos meron din kayo dito third mount lamps. Tapos may hook ulit. Tapos meron siyang 4 na sensors dito. Tapos nandito nakapwesto yung rear camera niya. So silipin naman natin tong likod ng Jeep. So dito kay Jeep, naka-split tailgate siya. Sa kung mapapansin nyo, meron siya ditong nakalagay, oh. May branding siya na Jeep. Tapos yung space niya, okay lang, tama lang. Tapos meron kayo ditong 12-volt socket. Tapos may mga hook para kapag may ilalagay kayo dito. Tapos ang maganda pa rito, meron siyang extra storage dito sa ilalim. Ang tools naman nito matatagpuan malapit dun sa extra storage niya. Tapos ang speakers pala nito is Alpine, meron siyang subwoofer dito sa likuran. Tapos meron LED na ilaw. So kung gusto niyo ng more storage, ibababa lang natin tong second row. Ayan, mas maluwag na yung space nyo. Medyo flat din siyang konti, pwede na, mas maluwag na siya. Itong Wrangler Sport 4-door may isa pang feature na pwede mo ma-start yung makina gamit lang yung susi. Hindi lang yon ang feature niya. Kahit nakalock yung pinto, basta yung susi nasa bulsa mo, mabubuksan mo na ito kahit hindi mo napindutin yung button dun sa door handle. So, dito sa Jeep Wrangler na 4-door Sport, same doon sa mga previous model na Jeep na yung mga wheelies, kung paano binubuksan yung hood niya, nakaklip lang siya. Tapos, may kakalabitin lang kayo. Yan. Ang gaan lang ng hood niya, oh. Kahit wala siyang dampers. Tapos, nandito naman yung stick. Under the hood, meron siyang 2-liter direct injection turbo, made it with 268 horsepower at 400 Nm torque. Ang maganda rito, 8-speed automatic transmission siya. At saka yung mga ABS niya, computer box, nasa top mount, kaya pwede nyo siya ilusong sa tubig hanggang dito sa may bewang nyo. Tapos ito pa, kung napansin nyo, compared sa previous model na Jeep, mas mataas yung displacement niya, dito mas mababa. Pero hindi siya mahina kasi yung kaha niya is aluminum. So dito sa Jeep, kailangan nyo talaga gamitin yung
grab handle niya kasi medyo mahirap sumakay, walang step board. Kung mapapansin nyo, kung bago kayo sumakay sa jeep, mukha siyang masikip. Pero pag nandito kayo sa loob, ang luwag pala ng loob niya, siksik. Talagang, yung alam niyo yun, na parang mukha siyang, pag kayo na yung nakaupo, sobrang luwag niya. Headroom ko, sobrang laki oh. Legroom ko, malaki rin. Kahit ito yung normal driving position ko. Although, medyo nakalapit na nga yung upuan ko eh. Tapos yung roof niya is nababaklas. Carbon daw to eh. Tapos yung sunshade, meron siyang mirror at saka LED lights. Ganon din dito sa kabila. Meron din siyang indication ng sa passenger kung naka seatbelt. Dito lang hindi pa siya auto dimming kasi ano to eh, base variant ni Wrangler. Ang maganda rito no, may lagayan siya ng susi dito sa may cup holder. Tapos yung cup holder nyo, sakto lang. Saka natin i-start. So ang ganda ng ano niya, ng gauge niya. Combination. Tapos makokontrol nyo dito yung iba-iba. May message, may radio. Tapos yung hangin ng gulong nyo makikita nyo rin dito. Tapos yung sa drivetrain makikita nyo rin. Tapos nandito yung sa cruise control. Ang cruise control nito is adaptive. Sa likod naman ng manibela nyo, may makikita kayong buttons, magkabila yan. Yan naman yung controls nyo para dun sa head unit. Tapos yung head unit nya, nag-improve compared dun sa previous model. Tapos makokontrol nyo dito yung sa aircon nyo. Pwede nyo kontrolin dito sa head unit nyo. Tapos meron din siyang heated seat. Tapos heated din yung manibela nya. Tapos yung control naman ng radio nyo sa volume nandito, yung knob. Ito naman yung sa yung A naman, yun naman yung kapag matagal naka-idle yung sasakyan, automatic siya nag-off. Pero hindi naman totally namamatay yung makina niya. Although, pinatitipid niya lang yung consumption niya sa gasolina kasi gasoline to eh. Tapos yung aircon niya, lilesen niya lang pag naka-on yun. So, para malaman natin kung naka-on yun, hindi siya nakailaw. Pag naka-off to, nakailaw siya. Tapos nandito naman yung sa parking sensor. Kung mapapansin nyo, meron siyang select speed control. Ang purpose naman nito, kapag nasa trail ka at naka-switch ka sa 4 low, mamaintain niya yung mas mababang speed. Para siyang cruise control, pero sa trail lang ginagamit. Yung controls naman ng window nyo, nandito sa gitna. Kasi nga removable yung doors nito. Tapos yung controls naman ng headlight nyo, nandito sa may baba. Tapos meron siyang 12 volt socket. Meron din kayo dito Type C and Type A port, saka auxiliary. Yung center console, may kaluwagan din siya. Meron kayo dito Type A port. Kung mapapansin nyo, yung fabric niya dito na ano, yung hindi siya dumihin, maganda siya tignan. Merong handle. Yung glove compartment naman nito, may kasikipan. Sakto lang yung mga documents. Yung map light naman niya, nandito sa may upuan. At naka-LED na rin ito. So, dito kasi sa Wrangler Sport na 4-door is fabric seat siya. Tapos manual din yung upuan. Tapos ito namang manibela niya is manual tilt and telescopic. Kaya lang ito kasing Wrangler is hindi pa siya nalalak yung front differential saka rear. Sa top of the line lang yun na Rubicon. So, lipat naman tayo dito sa likuran. Kailangan natin humawak dito sa grab handle, mataas. So, dito sa likuran, ang luwag ng legroom ko. Headroom ko maluwag din. Wala lang siyang center armrest dito. Pero meron naman kayong rear aircon vent. Tapos yung controls nyo naman ng bintana nandito. Tapos may cup holder kayo dito. May tunnel siya pero mababa lang. Kung pupwestuhan natin yung tunnel, komportable pa naman. Sakto lang. Tapos meron kayo ditong LED na ilaw. Ganon din dito sa may likuran. Which is nabanggit ko kanina nung sa cargo. Yung mga speaker naman nito matatagpuan sa may ceiling. So ito ang maganda dito sa Jeep. Yung mga window niya, hindi siya tinted naka-privacy glass siya hanggang doon sa may pinakalikod. Kaya madilim yung ano niya. Kaya hindi kayo kita sa labas. Oh, test drive naman tayo. Susubukan natin tong Jeep Wrangler Sport na 4-door. Okay naman siya i-drive. Akala ko talaga pag ganito yung kotse mo, matagtag. Pero hindi eh. Ang ganda ng suspension niya oh. Parang dinuduyan.
medyo ramdam mo lang na yung sasakyan ni konting weight, pero okay naman, tama lang talaga, balance naman. Tapos yung handling naman niya, okay din naman. Saka yung size niya tama lang, hindi siya yung alam mo na sobrang laki na mahirap i-drive. Kahit dampi lang yung tapak niya, ramdam mo agad na may power, ramdam mo yung torque niya na 400 Newton meters. Ano daddy, kamusta yung Maganda. Maganda maganda yung ride niya. Maganda yung suspension. Okay sa'yo? Talagang pang off-road to Ipit lang tayo dito sa traffic, pero sa traffic okay siya, hindi siya yung yung parang nakakainip. Kasi may kotse pag na-traffic ka parang nakakaumay. Ito hindi parang gusto mo pa siya i-drive ng i-drive. So yung 4x4 dito, hindi siya on the fly, kailangan niya siya ilagay sa neutral kagaya ng mga other 4x4 vehicle para ma-switch yung 4-wheel drive. Yung brakes niya hindi hindi siya mabait tama lang maganda, hindi siya delay Trust mo naman. Traffic doon balik na natin. So i-atras natin. Dito naman pag i-atras nyo, ang ganda ng niya, hindi siya mahirap hindi mahirap i-park. Okay naman, madali siya i-maneuver kasi ang lambot ng manibela niya, hindi naman sobrang lambot, tama lang. Ramdam agad yung power So overall experience natin dito, maganda. Sa'yo daddy? Maganda Suspension, tahimik na tahimik sa loob. Di mo rinig yung makina So, nais ko magpasalamat kay Sir Norman Biernes dito sa Jeep Alabang sa pagpayag ng management nila na ma-vlog natin tong Jeep Wrangler. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell. Kita-kits tayo sa susunod na car review natin. Hanap nyo ba yung mga Bath and Body Works, tapos Nivea body wash, Jergens na lotion, at saka mga Dove na body wash? Meron kami niyan dito sa Anjay Clothing. Ang maganda rito, magagaranti namin na original yung mga products. At hindi lang imported products ang meron kami. Meron din kami mga personal collection. Nagpo-promo rin kami nun. Meron din kaming pre-lab, beauty product, at saka mga iba pang mga apparel. Kagaya ng mga bags, sapatos, tsinelas. Lahat yan meron dito. At kapag naka-worth 600 pesos ka, pwede kang manalo ng Bath and Body Works na lotion. Kaya visit na kayo dito sa Anjay Clothing.